Isang maulang Biyernes po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon dahil dun sa trough or buntot nitong bagyong binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, may mga malalakas pa rin po ng mga pag-ulan ngayong araw dahil pa rin sa southwest monsoon as enhanced by severe tropical storm with international name na Bibingka. Si Bibingka po ay huling namataan higit 1,600 kilometers silangan ng Batanes. Nasa labas pa rin po yan ng ating area of responsibility at may taglay na hangin na 95 kilometers per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, posibleng pumasok ng ating area of responsibility mamayang hapon or gabi itong si Bagyong Bibingka at tatawagin natin na Bagyong Ferdy or magiging pang-anim po na bagyo for this year. Pero after a few hours, lalabas din ito ng ating PAR patungo po sa may southern islands of Japan kung saan posible pang lumakas as a typhoon. Kung mapapansin natin, malayo po ito sa ating kalupaan, subalit inuulit natin, magpapaibayo pa rin po ito ng habagat sa mga susunod na araw kahit makalabas na ito ng ating area of responsibility. For today po, asahan ng monsoon rains or pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan dito po sa may Southern Luzon, particularly sa may malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din ng Sorsogon and Masbate. Asahan po natin yung mga heavy to intense na mga pag-ulan, up to 200 millimeters po yan. Kaya delikado po ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga low-lying areas at yung malapit po sa mga ilog. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ng rest of Bicol Region, Quezon and Batangas, meron tayong mga moderate to heavy rains po ngayong araw. Epekto yan ng southwest monsoon, 50 to 100 millimeters na posible rin po mag-cause ng mga baha at landslides. Habang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, throughout the mornings, asahan po natin ang makulimlim na panahon, then sa tanghali hanggang sa gabi, asahan ng maulap na kalangitan, then sasamahan din ito ng mga pulu-pulong mga ulan at mga thunderstorms na madalas ay malalakas lalo na po sa gabi at hanggang sa bukas sa puyan ng madaling araw. So make sure po na meron tayong dalang payong kung lalabas ng bahay at lagi po makipag-coordinate sa inyong mga local government units for today for possible suspensions of work and class. Temperature natin dito sa Metro Manila mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa lalawigan ng Palawan, asahan pa rin po ang pabugso-bugsong malakas na ulan. At dito rin po sa may Western Visayas and Negros Island region, epekto pa rin po yan ng southwest monsoon. Equivalent po yan sa heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters po na dami ng mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po tayo doon. Samantala, dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan yung moderate to heavy ng mga pag-ulan ngayong araw. Paminsan-minsan din po na malalakas yung mga pag-ulan, epekto ng southwest monsoon. Habang malaking bahagi ng Mindanao, makulimlim na panahon din po ang iiral. Pinakauulanin po ang western portions, kabilang ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao, and Soc-Sargen. Asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. So kung lalabas po ng bahay, make sure po na meron tayong dalang payong at pananggalang. Gagay na rin po ng kapote and make sure po na nag-check tayo ng ating mga updates sa Pag-asa. Heavy rainfall warnings and rainfall advisories, mataas po ang chance na magtataas tayo niyan sa mga susunod pa na araw. Temperature natin sa Metro Cebu mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong nakataas na gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon. Subalit, posible na pong umabot sa hanggang 3 metro ang taas ng mga alon natin dito sa mga baybayin po ng Palawan, Visayas, and Mindanao dahil dun sa pag-ihip po ng southwest monsoon na inaasahang lalakas pa po sa mga susunod na araw. Asahan natin yung hanggang 3.7 meters sa silangang baybayin po ng Visayas and Mindanao, habang dito po sa mga inlands kung saan nagkakaroon po ng mga pagtawid po ng ating mga katubigan dito, possible po yung hanggang 2.8 meters na taas ng mga alon. Habang sa natitirang baybayin po dito sa may Luzon, asahan yung katamtaman hanggang mahina hanggang katamtaman taas ng mga pag-alon hanggang 2.5 meters. Inulit natin, no, base sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, possible po this weekend hanggang early next week. After nitong si Bagyong Ferdy ay may mabuo na weather system, low pressure area dito po sa may silangan po ng Luzon, sa may katubigan po sa may North Philippine Sea. Then inaasahan po natin pagsapit ng Wednesday hanggang sa next weekend ay kikilos po ito pahilagang kanluran at mataas ang tsansa na maging bagyo. So kung maging bagyo man ito sa loob ng PAR, ay tatawagin po natin ito na Bagyong Hener. Base sa ating latest track, mababa ang tsansa na ito magla-landfall. Subalit katulad nitong si Bagyong Ferdy or tatawagin Ferdy, ay magpapaibayo muli ito ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. So make sure po na updated tayo sa ating mga, ibabaguhin po natin yung mga bagong tracks po nitong tropical cyclone threat potential ng Pag-asa.
At para naman po sa ating rainfall forecast sa susunod pa na 2 araw or hanggang sa weekend, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga heavy to intense rains by tomorrow, Saturday, September 14 sa Mimaropa, Aklan, and Antique. Habang meron tayong moderate to heavy rains pa rin sa May Bataan, gayon din sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Negros Island Region at natitira pang bahagi ng Western Visayas. Pagsapit naman po araw ng linggo, kahit malayo na sa ating kalupaan itong si Bagyong Ferdy or Bibingka, asahan pa rin natin ang heavy to intense na mga pagulan over Occidental Mindoro, Northern Palawan, and Antique, habang meron pa rin tayong minsang malalakas na ulan sa Batangas, Southern Quezon, rest of Mimaropa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at natitirang bahagi pa rin po ng Western Visayas. So mataas ang tsansa na sa mga lugar na ito magtataas pa rin po tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings at nananatiling mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog at sa mga bulubundukin na lugar, possible din po ang pagguho ng lupa. Dito naman po sa Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, meron din tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms over this weekend. Ganyan din po sa Bangsamoro Region, Northern Mindanao, Soxargen at natitira pang bahagi ng Visayas. So make sure lagi tayong updated at lagi po magdala ng payong kung kinakailangan. Sunrise pa rin natin is 5:45 in the morning at ang sunset 5:59 ng hapon.